The recent demolition of houses of the informal settlers along Agham Road in Quezon City has made us realize the gravity of the problem of our government on urban poor. The Presidential Commission on Urban Poor is the agency tasked with this problem. Yugavis will tell us more. In the recently conducted survey by the Social Weather Station, the SWS gave the Aquino administration the grade of very good in governance and anti-corruption aspects. However, the country has yet to see tangible results in the upliftment of the lives of our countrymen, especially in the slum areas. Our premium metropolis, the Metro Manila, no matter how glittering the city is, the city dwellers are facing the problem of proliferating informal settlers. These sites more often become the home of street criminals. Hence, the existence of the Presidential Commission on the Urban Poor, whose mandate is to provide options and hope to poor people and give each and every Filipino the chance to a better life. Sa Youth Commission, nakikipag-ugnayan kami. Number 3, sa DOJ regarding naman sa mga title ng lupa. Number 4, siguro pati na sa NBI para naman sa mga professional squatter kung anong dapat na gagawin. Yung trend niya ngayon parang memorandum of agreement within the concerned national government agencies na sa tingin namin makakabawa sa problema ng gobyerno. So yun yung trend ngayon for 2014 na PCUP. On the other hand, sa judicial naman, patuloy din naman kami na makipag-ugnayan even sa office ng court administrator, office ng executive judges, tuloy na pag-uusap at patuloy din na pakipag-ugnayan sa Philippine National Police. At siguro, advokasya namin na mas lalong paunlarin pa ang pagsasagawa ng mga relocation intended sa mga tao. Ang humanitarian approach na ginagawa ng ating Pangulo sa ngayon, kasama na doon sa mga agencies nagpapatupad sa problema niya sa bahay. No? Alam mo kung minsan, may mga disqualified na batay sa batas, na magkakaroon ng relocation under Republic Act 7279, local city ordinance na talagang disqualified sila dahil sa cut-off date. Pero kung minsan ang approach natin ay humanitarian, those who have less in life should have more in law. While the Commission has been in existence for several years and running under several presidents, the Presidential Commission is tasked to find better ways of solving the major issue of the slum dwellers. That is, having decent homes to live in. Kasi sa buhay ng urban poor na dapat intindihin din natin sila. Pero yung pag-intindi dapat merong disiplina. Like for example, yung mga judges natin, sinubukan namin yan. Nagpatawag kami ng conference, Luzon, Visayas, Mindanao, para pag-uusapan lang yung court order. Parang sinasabi namin, ito yung buhay ng urban poor. Kailangan din natin ng kaunting pangunawa, pero kailangan din natin siguro may disiplina. Tingin ko, isang bagay din yon na medyo nagtagumpay kami doon. Kasi sa ngayon, halos lahat ng mga court order demolition, nagsasabi na sa PCUP. At ang Philippine National Police natin, masaya din sila sa PNP kasi ngayon hindi na sila nasisisi. Nabibigyan sila ng pagkakataon para maipakita yung role nila. Hindi sila nadodoon para mag-iba, kundi mag-provide sila ng peace and order. Ano pa talaga ang issue sa relocation? So may mga recommendation na kami sa Presidente kung anong dapat gawin. Sinasabi natin, para hindi na pabalik-balik ang pagbalik ng mga urban poor na nare-relocate natin, siguro dapat magiging seryoso din ng national government na hindi lang bahay ang ipagkakaloob sa kanila, kundi kasama yung education. Diba? Tapos yung health ng mga tao, dapat kasama siguro sa pagplano na yon. According to Chairman Panganiban, more often they have to screen those communities who are infiltrated by professional squatters and those who are affiliated with some politicians. When asked to compare the Aquino government with other leaderships, Chairman Panganiban says this administration is governed with a heart. Referring to their mandate, the Commission is tasked to find acceptable ways to ease the living conditions of the urban poor and provide these families means to stand alone. Kaya ako naniniwala yung papel ng kabataan sa ating lipunan. Kaya ang PCUP siguro sa pamumuno ko, tumututo kami sa education. Parang simple lang, Una, bakit ba nagkaroon ng ganong klaseng problema? Siyempre, wag muna natin kondinahin. Alamin muna natin, bakit ba nagawa niya yung kasalanan na ito? Makikita ninyo,
na kadalasan buhay din yung kailangan kaya nagawa. Pero ika nga, malaki ang respeto ko sa kabataan kasi dapat sa school, no? Sa school pa lang, naintindihan na nila bakit ba may mahirap, bakit bang iba sa kanila papasok wala silang baon. So dapat titingnan nila na kahit pa paano ang ekonomiya, no, yung kabuhayan ng Pilipinas kasi hindi ganoon kasagana. Kapag ang bahay nila na demolis dahil sila hindi nakatira sa lupa na pag-aari nila, pag giniba mo ang bahay na yan, nagkakaroon ng economic dislocation sa pamilya. Like for example, kung nag-aaral siya doon sa paligid, pag nagiba ang bahay, na-relocate siya, apektado siya. Kung mangungupahan siya, apektado yung income ng tatay niya o ng nanay niya. So, pati yung budget nila apektado. Kaya dapat kasama natin dito yung kabataan sa pagsulong sa sinasabi nating tunay na pagbabago. With the help of this working commission, we expect that our informal settlers find the relocation of their homes. They need not to live in slums, but in areas where normal living may be enjoyed. This is Eo Galvez for News at 1, Junior Edition.